Ganito niya ito. Ang issue ng timbangan na to is nawawala siya sa tamang alignment. At kumbaga siguro kung hindi na ilalak sa ilalim, nagbe-bend-bend siyang ganyan kapag tumatakbo yung pinaglalagay niya o sa sidecar, isa nawawala siya sa alignment, saan napupunta yung ating pointer. Ngayon, ang nakita kong naging problema na to dito sa pinaka-spring na to. Ayan o. Papasin nyo kasi to, gumagalaw kasi to. Yan, para hindi masira yung gear na to sa loob. Yan ang naging purpose ng spring na yon para dito. Ito yung gear na pagka minsan nabubungi yung gear na yan para maiwasan yung pagkabungi nun, kaya ito isa flexible to. Yan, flexible siya. Ngayon, kapag tumatakbo nakakatag, pag ito ay naitulak siyang ganyan, ayan, naitulak siya, yan, gumagalaw yan, pag naitulak siyang ganyan, pag naitulak siyang ganon, lalayo yung pinaka gear, lalayo dito sa gear blade. Ayan, pag lumayo dito, mawala yung pointer sa tamang location niya. Mawala siya sa tamang pointer niya o sa zero, mawala siya sa zero. Kaya ngayon, nakita kong solusyon dito para maayos natin to. Medyo hihigpitan ko lang siya ng konti. Itong spring na to, kakat natin siya siguro sa malapit sa gitna. Then ikukunik ulit natin siya para medyo humigpit lang siya ng konti para hindi siya mabilis siyang ganyan. Ayun. Napakalambot niya kasing masyado. Ayan. Malambot siya kasi masyado. Ang disadvantage lang na to kasi kapag halimbawa ito hinigpitan na, magiging disadvantage niya lang is baka madaling masira yung ating gear, yung pinaka-gear na to. Ito, madali siyang masira. Gawa nga lalo pag hindi na ilak sa ilalim, magiging problema nun. Pagka halimbawa kumaltag, hindi ito magki-play. Pag hindi siya nag-play ng maayos, mabubungi naman yung pinaka-gear na to. Yan, mabubungi yung gear niya. Kaya kailangan, kaya to masyado malambot lang talaga dapat. Kaso nga lang, dito sa scenario na to, hindi naman siya nabungi, nawawala sa pointer. Kaya nakita ko solusyon na lang dito, bawasan ng konti itong spring para medyo tumigas ng konti yung spring niya. Para man din siya mawawala sa pointer. Yan, ayusin lang natin, ikakat lang natin to. Ikakat lang natin, tsaka natin ibabalik. Yan, itong spring na to. Papansin nyo yung itsura niya. Yan, ikakat ko lang muna. Ayun nga, kung makapansin nyo nga, medyo nag-expand na yung ating spring dito. In-expand ko siya kasi pinutol ko siya ng malapit sa gitna. Ayan, kung papansin nyo rito, ayan, kung inanok, medyo matigas na siyang mag-play. Tsaka nagyan ko din siya rito ng langis para hindi siya naiipit. Medyo naiipit kasi kanina. Ayan, nagyan ko siya ng langis para hindi na siya, ayan, smooth na siyang bumalik. Ayan, ayan, medyo na-expand na to. Kaya medyo tumigas na siya. Hindi na siya basta-basta mag-play na pabalik. Mawawala kasi sa etong gear kasi na to, pag nawala to sa may gear dito, maiiba yung pointer natin. Yun ang nakita kong problema sa timbangan na to. Ayan. Pero yung gear niya buo pa naman. Ibig sabihin hindi naman to nabagsak. Yun lang nagiging problema rito pagka nakakatag. Ayan, nawawala dito. Ayan, lumalayo ito sa itong gear blade, nawawala dito sa may gear na to. Kaya nawawala sa may tamang posisyon yung ating pointer. Ayan. Ganun lang naman yung nakita kong senaryo sa pagkakasira na to. Ayan, sige, babalik na natin, tsaka natin susubukan kung okay na ba. Ito, tapos na natin i-calibrate yung ating timbangan. Ayan, pares na siya ng pointer. Ayan, nakaayos na siya. Ngayon, subukan naman natin kung accurate yung kanyang magiging timbang. Dapat sa isang titimbangin natin is maging same yung kanyang kalalabasan. Ayan, papasin dyan, nasa tama naman yung kanyang pointer. Ayan, tama naman, nasa 0-0 siya. Subukan natin itong yung ating handrail. Ito is nasa 1 kilo. Subukan natin siya timbangin. Ayan, kung papasin nyo nga dyan, nasa 1 kilo talaga siya. Dapat same lang din dito sa kabila. Ayan, at okay na nga siya. Ayan. Tapos meron pa rin tayo dito na ito, solid na bakal to na may kahoy. Ayan. Subukan natin kung anong kilo to.
Ayan, nasa 6.1 siya. 6 na kilo at isang guhit. Dapat same lang din siya sa dito sa kabila. Okay. Ayan, kung mapapansin nyo, pare sa pares yung kanyang atimbang. Nasa 6.1 lang din siya. Kaya okay na yung ating atimbangan. Ito. Ang kulang na lang dito, ito yung pinaka-front niya is nabasag yung salamin. Ayan, dahil gulay kasi yung dinideliver ng kasama ng timbangan na to. Kaya siguro nabasag. Kaya siguro mas maganda. Sinuggest natin na fiber na lang yung gamitin ng ang may-ari. Ayan, kaya bibili na lang siguro siya ng fiber tapos bibilugin natin para mapalitan natin yung nabasag na salamin. Ayan. Ganun lang guys, and thanks for watching.